Okay. So, ito yung katuloy kung saan naputol yung video natin, no? So, kung titingnan natin, dun sa part 3, kapag naubos na yung barahan natin, lilitaw tong restart na to. Ngayon, ang problema ko dun is masyadong mabilis na lumilitaw tong finish na ating video. Ito yun, sa finish yun eh. So, para mabawasan yung bilis niyan, mag-declare tayo ng tinatawag na set timeout. So, kung natatandaan ninyo yung set timeout, katulad lang ito nung yung sa error natin, kung natatandaan nyo yun, di ba? Yung para hindi kagad siya lumilitaw. So, ayan, kapag nalagay natin 1,000, it means 1,000 milliseconds, so that's a total of 1 second. So, when we save, so ayun, nagkaroon ng delay. Now, ang problema natin ngayon, kapag kinlik natin to, hindi siya nagre-restart. So, punta tayo dito sa finish natin. And then, kapag nandito na kayo sa finish.js, sa JavaScript file na finish, click nyo lang ito. And then, copy natin yan. And then, punta tayo sa initial. Yung initial, siya kasi, ang purpose kasi niyan is palaging dun siya nag-i-start ng, dun siya nagsisimula palagi. Kaya nga initial yung tawag niya. So, kung baga parang kinlik natin yung restart, dito siya tatakbo. So, paste natin dyan yung kinopya natin na yan dun sa finish. So, instead of ang nakalagay dito ay add visible, ang gawin natin, palitan natin yan, gawin natin remove. Okay. And then save natin. And then let's try. Okay. So, ulit natin restart. Ayun, nagsimula na ulit siya. Ang problema naman natin ngayon is kung mapapansin nyo yung move counter natin, hindi lumilitaw, hindi siya nagsisiro. So, ang kailangan natin gawin dyan, yan, comment ko muna tong movement sa taas. Ayan. And then, ang lagay natin dito is, kopyahin mo to, yung kinopya natin kanina. Copy natin yan. Paste mo dito sa ibabaw. Tapos instead of hashtag feedback, ang nalagay natin dyan is hashtag MOB. And then, instead of class list, ang nalagay natin ay inner text. Inner text. And then, what we want to happen is ibablanko natin yung inner text na yun. So, ang lagay natin ay inner text. Tanggalin natin ituldok sa dulo na yan. Lagay natin double quote and then 00 sa loob. Semicolon, save. So, let's see what happens. Start. Ayun, back to 0 na siya. Now, let's improve our game. So, para ma-improve natin siya, lagyan natin siya ng levels. So, itong sa countdown timer, huwag muna natin paganahin yan para hindi tatakbo muna to. So, ang gawin natin, punta tayo doon sa ating index.html. And then, I want you to edit your index. So, first is dito sa taas. Ayan, dito tayo sa taas. Around line 28 or above, type nyo tong, ayan, yung naka-highlight na yan. So, zoomin ko Ito. So, div, ayan, level, header title, level, class, header num, level, yung ID, save natin. And then you will have a level dun sa dulo. Natin to. Ayan. Okay, kapag halimbawa napansin nyo nakadikit dito, check nyo lang yung div nyo. Baka kasi nakapaloob siya dun sa loob nung ating counter.
no? Baka naipaloob nyo siya doon. Baka napaloob nyo yan dito. Kaya i-check nyo. Ayun, no? Kung makakapansin nyo, ito yung dulo nung dib na yun. Eh. Tapos dito ko siya nilagay. So tingnan nyo to guys ha. So ito, duktong nyo yan. Lagay nyo sa taas ng ilalang closing tag ng header natin. Okay, so screenshot nyo yan. Then type nyo dyan. 1, 2, screenshot. Okay, next. Ang next naman natin gagawin is dito, sa part na to, itong feedback. Ayan. Itong feedback na yan, tanggalin na natin to. Okay? And we will replace it with something better. So, ang gagawin natin is, ang gagawin ko, buburahin ko to. At ito yung ipapalit nyo. Okay? Tatlo yung papalit natin dyan. And comment it out. Okay. First na ipapalit natin, which is dun sa ilalim ng table natin. Okay. Palakihin ko ah. Ayan. So, yun. Ang first nating ipapalit is ito. Nasa around line 38. This one, hanggang dito. Screenshot nyo. Okay. So, you have your ID level up. Yan. Basta ang gagawin nyo, pag sinabi kong screenshot po, post nyo yung video and then screenshot nyo. And then next is ito. Yan. Game over. Ibig sabihin ito kapag natapos yung laro, tapos natalo ka, game over. Ano mangyayari? Okay, screenshot. And then the last one is ito naman, siya yung nasa dulo. Screenshot ninyo around line 52 hanggang line 58. Okay. Screenshot nyo yan. Okay, dyan muna. Yeah. So, okay, ko-comment out ko muna to. Ito yung para sa audio. Mamaya natin gagawin yan. Okay. So, ito. So, syempre, di ba? Screenshot nyo na yan. Ngayon, kailangan edit natin yung ating CSS. So, palitin ko ulit ito. So, ayun yung, ito yung itsura niyan once na ma-code mo yung tatlo na pinagawa ko na yun. Ganyan siya. Very good, level up, restart, sorry, you have run out of moves, and then congratulations, and then it asks you to restart again. So, I don't like the button na ganito. So, ang gagawin natin ngayon na action button natin is ito na lang level up. So, balik tayo dun sa ating CSS. And then, ito, feedback visible, uburahin na natin yan. Ipapalit natin sa kanya ay ito. Yan yung mga tinype natin doon sa pinabago ko. Yan. Okay? So, that level up, that level does up. So, yan. So, lakihan ko. So, screenshot nyo to guys. Okay? Okay. Now, then screenshot nyo na yan. Ito naman, tanggalin na rin natin itong feedback na to. And ito na yung ipapalit natin sa kanya. Yan. So, screenshot nyo yan. Okay, so palitin natin. Save natin. Ayun na siya, nawala na. So, ang mangyayari, tatlo yung lilitaw na outcome natin dito sa screen natin na to. Kapag natapos mo yung laro, halimbawa, nakuha mo lahat. So, magle-level up ka. Pag natalo ka, game over. Then, kapag natapos mo lahat ng level, sabihin niya, ikaw yung champion. So, ayun. So, ganun yung mangyayari. Ngayon, punta tayo sa finish natin.
Yung finish natin, papalitan na natin to ngayon. So, hindi na siya si finish. Siya na ngayon ay lalagay natin dito, level up na. Feedback pala, dito sa feedback. Level up na ngayon yung magiging feedback niya. So, level up. Save natin. So, tingnan na natin yung ating HTML kung tama. Level up. Ito yun, ID level up. So, tama, di ba? So, balik tayo sa page. Ayun, natanggulan yung mga aso ko. Okay, so level up na yung lilitaw dyan. So, try nga natin. Hindi pala muna. Um, Ngayon, dito sa initial, tayo sa initial natin, yung mga to, ayan, nasa line 6, i-edit na natin ngayon yan. So, pwede tayong maglagay ng tatlo. So, copy natin ito. So, copy natin, paste natin ng 2 beses. First one, pangalanan natin ng endgame para sa game over. Next one, endgame pala pag nanalo. Ito naman yung game over. And then the last one is level up. Save natin. Try natin. Ayun, level up yung namilitaw. Ito naman, dahil ito na yung action button natin, punta tayo sa CSS natin. Then, dun sa dulo sa baba, ito, yung mode, tsaka yung mode, lagyan natin ng space, save, ayan na siya. So, maliit na lang yung ating restart. So hindi pa siya magle-level up, pero check nga natin, restart natin. Okay, oo, tama. Wait, punta muna ulit tayo sa ating initial. May babaguhin tayo. Okay. So, palakihin natin yung para gumana yung ating restart button. Etong nasa ilalim. Kasi anong nangyari, kung babalikan natin HTML natin, mapapansin nyo, wala nang ID na restart. Lahat siya class na. So, ang gagawin mo ngayon, ito, papalitan mo na ng query selector all. Kasi mas marami ni restart eh. And then ito, lagay mo tuldok. Dot restart na siya ngayon. Ngayon, maglalagay na rin tayo ng function dito para tawagin natin yung mga elements natin. So, baba ko muna yung add event listener na yan. Lagay ko dito for each and then function element. Ayan, and then itong add event listener na to, kakat ko yan. Nalagay ko dito. Okay. Tapos, kulang ito eh. Kaya siya kulay red eh. Lagyan natin dito yan. Lagyan mo ng closing parenthesis. So, ayun, tama na siya. May ka-partner na. And then, this part, lagyan natin element. That element. Click initial. Okay. Save natin. Check natin. Restart. Ayun. So, okay na siya. Now,
Ano pa ang pwede nating idagdag? Ayun, magdadagdag tayo ngayon ng level. So, sa bawat level natin, ang gagawin natin is dumadami yung mga characters ng emoji natin. So, ito apat, and then parami ng parami. So, ganito ang gawin natin. Punta tayo ng global, and then introduce natin yung tinatawag na multi-dimensional array. So, tandaan nyo yun, multi-dimensional array. Maraming array. So, ganito ang declaration ng multi-dimensional array. So, ngayon, copy ko to. Copy, paste, comma. And then, so, kunwari, ito lang muna yung cards natin. Ano? Yan. Copy, paste. And then, yung put a closing para sa akin. O guys, naglagay lang ako dito ng ano, ng mga emoji sa ilalim na kinoment ko. Kasi kung mapapansin nyo, di ba, nabubura ako or nagdadagdag minsan emojis. So ngayon, meron na tayong ganito. Kapag level 1, halimbawa ito lang yung parahan natin. Then padagdag siya ng padagdag. Okay. So ang gagawin natin yan, itong let total cards na yan, ililipat na natin yan. So copy natin yan. No, select natin and then cut natin. And then dadaling natin siya sa distribute cards. Okay. Ngayon, kung tayo ay nasa distribute cards na, ilagay natin yan sa ilalim ng ating result. Yan, dito. Paste mo dyan. Okay. And then, we will call, magde-declare tayo ng bagong local variable para sa barahan natin. Lagay natin dito deal cards. Ayan. And then, itong deal cards na yan, copyhin mo yan, paste mo dito. Paste mo dyan. And then, punta tayo dun sa initial natin. Initial. Dito naman sa initial, sa distribute card, ilagay natin group cards muna. Hindi, card group pala. Yan, card group. Tapos, kunwari, yung 0. Yan, yan. Then, balik tayo sa distribute card. Lagyan natin na ito. Deal cards dyan. And then, deal cards dito. Save natin. Tingnan natin yung barahan natin. Ayan na, naging 5. Check. Uy, mali, di ba? Okay, edit natin yan. Deal cards natin. Ito, gawin din natin itong deal cards. Deal cards, deal cards. So, save. Ayun, naging 4 na. Ganyan na lang itsura niyan. Ayan. Okay. So, doon sa distribute card yun, yung in-edit ko na deal cards. Ngayon, ang gagawin natin, magde-declare na tayo na sa bawat level, ito yung mga barahan na tatawagin mo. So, punta tayo dun sa ating global. And then, palalakihin ko to. And then, meron akong mga tinago dito sa ilalim na tinipe ko na para maikli lang yung video. So, copyhin nyo na lang.
So, ang gagawin ko, tatanggalin ko to sa pagkaka-comment. Okay, so ganito itsura niyan. Okay. So, sa bawat level, ito yung simula, ito muna itatawagin niya. Kasi yan lang, card group 0. Card group 0, card group 1, and then card group 2. So, for example, meron tayong tatlong level. Level 1, level 2, and then level 3. So, ganyan. So, sige. So, screenshot nyo. Nga tayo. Screenshot ninyo. So, huwag nyo kakalimutan tong closing dito. Okay. Ngayon, kapag na-screenshot nyo na yan, tapos na-type nyo na sa inyong global, pupunta tayo dun sa ating initial. Itong card group na to, papalitan na natin yan. Ang lalagay na natin dyan ay levels, tsaka level actual. Which is yun nanggaling dito sa ating yan, yung levels, and then level actual. Ito yung levels natin eh. Okay, so dito, tanggalin na natin to. And then type natin levels. And then sa loob niyan, level actual. Okay? And then sa dulo, lagay natin cards. Ay make sure yung may S ah. And then save natin. Tingnan natin kung may mangyayari. Okay? Okay. Level up. So, hindi pa nag-level up, no? So, para mangyari yun, start muna natin. Para mangyari na mag-level up siya, kailangan mag-create tayo ng tinatawag natin na JavaScript file na ang purpose is mag-change ng level. So, I have made that first hand. Okay? So, gawa kayo ng bagong JavaScript file. Tapos yung JavaScript file na yun, pangalanan nyo siya ng changelevel.js. So, ito siya. Ayan. So, ang pangalan natin ito ay function level up. Okay? Ngayon, dun sa level actual, kapag nadadagdagan yung level natin, madadagdagan yung cards na lilitaw. Okay? Sige, screenshot nyo guys. Okay? And then, ito naman, screenshot nyo. Okay, so, now, ito yung, ang purpose nito is, halimbawa, lumagpas ka na sa below level 10 ka, 0 yung nakauna. So, 0, 1, level 0, 1, ganun siya. So, habang dumadami yung level, nagdagdagan yung number. So, ito yun. Ngayon, ang pinakamahalaga na pang ano natin doon is yung level, which is, kung babalikan natin yung ating HTML, ayun, ito yung pinakamahalaga na yan, yung level, next level na yan. Yan yung button natin, no? Para umangat siya ng level. Okay, so balik tayo doon sa change level natin. Okay, so you have this, which is will represent level text, and then when you load your new level, aangat siya ng level, ma-update yung level, and then mag-start siya dun sa initial natin. Okay, so once na ma-code nyo na yan, tingnan natin kung what will happen. So, once na ma-code nyo na to, pupunta tayo ngayon sa initial. Okay, sa dulo, sa initial, sa baba. Okay, around line 23. 3. Yan. Lagay tayo dito, document,
dot query selector, and then hashtag next level. Okay. Check natin sa HTML. Ito yung button ID next level. Yan yun ano guys. So balik tayo dun sa initial. So hash next level, and then dot add event listener, click, comma, and then we put in this one, update level. Load new level pala. We put in load new level. Okay, so we go back to initial. Then you type in load new level. Then semicolon, sig. So what will happen now? Okay, so before we try the new level. Punta tayo dun sa HTML natin. And then dun sa dulo sa baba. Make sure na nailagay nyo dito yung ating script para sa ano. So, meron pa tayong isa naka-prepare dito para sa game over yan. Pero, sige, pwede nyo na rin i-type ito. Ito. Tapos mamaya papakita natin. Para sa yan. So, change level, tsaka game. Okay. So, try natin siya kung gumana. Okay. Level up. Ayun. So, ayun na nga. Nadadagdagan na yung barahan natin. Okay. So, reset muna natin. Sige. Okay. So, tama yung ginawa natin. Nadadagdagan na yung barahan natin. Hanggang sa dumami yan. 3 level yan eh. Kaya lang may problema tayo. Sige. Pakita ko sa inyo kung ano yung problema yan. So, kunwari, tapos natin to. Level up. Kung matatandaan nyo, di ba 3 lang yung level natin? So, anong mangyayari kapag halimbawa natapos natin yung game? So, ito yung last level natin, level 3. Level up. Last level. So, anong nangyari? Ayun, no? Dumadami na yung level natin pero walang nangyayari, di ba? Nag-error na. So, ang gagawin natin ngayon, pupunta tayo dun sa finish. Okay. Finish. Yan. Finish.js. Ngayon, dito sa finish.js, kailangan i-declare natin what would happen if natapos mo na yung laro. So, para mangyari yun, kailangan mag-declare tayo dito ng if else. Okay, so sa ibabaw niyan, so, laking ko muna itong screen. Sa ibabaw ng document query selector natin, lagay tayo ng if. And then, lagay natin level actual. Level actual is less than levels dot length -1.
Ilalagay natin to. Lagyan natin na ganyan. Pasok natin to dito. Cut natin, paste mo dito. Dito lagay tayo ng else. Ang ilalagay natin sa else natin is copy natin to. Paste natin dito. At sa halip na level up, ilagay natin end game. Yan. So, tignan natin ano mangyayari. Sinave natin siya. Okay. Level up. Ayun yung end game natin. Restart. Okay, so may problema. Nag-restart tayo pero naka-level 3 pa din. Tapos yung dami ng barahan natin pang level 3 pa din. Ngayon, ang gagawin natin, para maayos natin yan, pupunta tayo sa initial. Okay, so palakihin natin ito. So sa initial, sa ibabaw nito, yan, sa ibabaw niyan. Ito. Maglagay tayo ng function initial. No, function restart pala. Yan. Okay. So, function restart. Sa loob ng function restart, ang ilalagay natin dyan is to reset the level actual into 0. And then, to call on the initial function. Now, dahil nabago natin yan, restart na kasi ito, gawin na rin natin restart. Okay. And then, dito, lagay natin update level. Save. So, try natin. Ayun. Now, let's introduce the number of moves. Kasi nakikita natin 20 kagad dito eh. Punta tayo dun sa ating global. Okay. So, ngayon, nasa global na tayo. Dito sa ilalim ng mga card group natin, lagyan natin ng comma. Then, declare tayo rito, movement max, which means, yun yung pinaka-maximum na moves na pwede mong gawin dun sa game. So, sa level 1, or, copy natin to. Natin comma dyan. Paste natin dito. Dito naman, lagay natin 10. Tapos dito,
Bigyan natin ng comma to. Yan, dito. Dito lagay natin 14. Ganyan. Okay? Then, next natin gagawin, kung na-declare na natin yung is doon sa ating wait lang ah. Yan. So, save muna natin to. Okay. Ngayon, doon sa ating counter, mhm, dito sa movement, ayan, sa movement natin, kailangan mag-declare tayo dito ng, ayan, declare muna tayo rito ng ano, dito, sa after ng line 5. Sa line 6, declare tayo ng if. Ayan. So, lagay natin dito, movement, movement is less than levels, tapos paloob natin doon, level actual, dot, movement max. Ayan. Then, lagay natin game over. Okay. So, gagawa tayo mamaya ng JavaScript file na game over. Then, return. Okay. Next is sa ilalim nun, yan dito, sa ilalim to, sa dulo, lagay tayo function. So, lagay natin max counter. Ayan. And then, let movement text equals levels, and then level actual dot movement max. And then, lagyan natin if movement text is less than 10, movement text equals 0 plus movement text. And then, below that, let's do a document dot query selector, and then hashtag mob dash total dot inner text dot no inner text equals wait dito sa taas, let movement max text lagay natin dyan, movement max text, and then copy natin to, and then change it to movement max text, paste it there, and then here. Yan. And then dito din. Yan, yung may mga tatlong tuldok na yan. Okay. And then dito. Yan. Semicolon. Okay. Now, kailangan ngayon, sabi ko nga kanina, gagawa tayo ng game over. So, punta tayo dito. Ito.
Okay, so check nyo to guys. So once na makagawa kayo ng gameover.js, yan, lagay nyo to. Save natin, screenshot nyo. Game-over.js, tapos lalagay mo din siya dun sa index. Okay, ngayon, balik tayo sa movement kasi meron pa tayong ilalagay dyan. Dun sa wait lang hanapin ko yung sa ayan, max counter to, di ba? Kailangan tawagin natin to, i-copy natin to sa initial. Yan, sa initial. Dito sa ilalim nito, sa ilalim ng line 5, paste natin dyan, max counter, semicolon, and then save natin. Check natin, ayun, 4 na lang. So, kunwari, level up, ayun, naging 10. So, kunwari, lumagpas ako sa 10. Then, check mo pala muna natin kung aabot siya sa 12. 14 pala yung dulo natin, di ba? Ngayon, sakto naman. So, ubusin ko to. Dapat game over to. Yan na, last. Ayun, sorry. Okay, nag-game over tayo. So, gumana. Diba? Yung ating movement text na game over talaga. Okay. Okay, so restart nga natin. So, okay. So, gumagana naman siya. Now, ang gagawin na natin is dahil meron na tayong game over, pwede na nating, then, nanalo naman na tayo kanina. Lagyan na natin ng sound. Okay. So, balik tayo dun sa ating index.html. Okay. So, dito, ayan. So, guys. Oh, copyhin nyo muna to. I-upload ko yung sound natin dun sa Google Classroom natin. So, copyhin nyo tong part na to. Okay. And then, kung pag na-download nyo na yung sound, gawa kayo ng folder ng pangalan ng sound. Yung success, error, clip. Okay? Ayan. Ngayon, doon sa ating dulo, kasi supposed to be may control dapat yun. So, punta kayo dito sa, para hindi lumitaw yung control. I believe, nakakal nyo to nung first year kayo eh. Dito sa custom CSS natin, punta kayo sa dulo sa baba. And then, ayan. Ayan, lagay nyo sound display none. Okay? Ayan. Ngayon, saan ba tayo maglalagay ng tunog? Una nating lalagyan is yung discover compare. And then, hanapin natin yung dito, discovered. Okay. Ngayon, lagay natin dito, document dot query selector all, no, query selector lang pala. And then, lagay natin hashtag sound
click, and then dot play. Tandaan niyo to ah. Kapag may play na ganyan, ibig sabihin ipe-play niya yung music. So check natin. Hopefully madinig nyo kasi naka-earpods ako eh. Ayan, so tumutunog. Kaya lang ang problema, pag binuksan mo yung pangalawang card, hindi tumutunog. Pag halimbawa pag mabilis, tingnan dito ah. Ayun no, hindi nyo, nakita yung pangalawa. Restart ko ah. Ayun no, hindi madinig, di ba? So ngayon, gagawin natin doon, dito. Lagyan natin to ng dot clone. Ayan, clone node, di ba? So ano ang ginagawa ng clone node? So ang ginagawa nun is parang dalawang beses niya inuulit yung music. So save natin. Ayun, no, dalawa na, di ba? Unlike kanina, iisa lang, di ba? Pag mabilis. Bilisan ko ah. Di ba? O, ito mo nga. Okay, now, syempre, lagyan din natin ng music yung ating ibang part yun. Error, tsaka success. So, hanapin natin si error. Saan nakalagay? Error. Ayun, dito siya. Sa success, error. Ayan. Okay. Ayan natin to. Okay. Ngayon, ilagay natin dito sa ilalim nito. Ayan. Sa ilalim ni, hindi, unahin muna natin si ano, success. So, lagay natin dyan sa line 6 ng success dash error document dot query selector hash sound success dot play. So, tutunog yan kapag bumukas yung dalawang baraha. Copy ko na lang to. Dito naman sa around line 14, lagay natin dyan. Sound error. Save natin. Okay. O yun, error. Di ba? Okay. Yun, tumunod success. Okay. So guys, nabuo na natin yung game natin. So, dyan natin siya tatapusin. Sa part 5 at ang huling part ng video natin, magagandahin na natin yung user interface ng ating game. So, hopefully, uh, sinamahan niyo ako natapusin itong part 4. And I'm really happy na meron akong mga estudyante na interested sa pag-create ng JavaScript. Although, mahirap mag-JavaScript pero andito kayo. So, palakpakan niyo yung mga sarili niyo and I'll see you on part 5.